Hi guys, good afternoon. At dahil nga Mother's Day ngayon, samahan niyo akong magluto ng pansit gisado. Kaya naman, kung gusto niyong malaman kung paano ko niluto itong napakasarap at hindi tinipid sa sahog na pansit canton gisado, ay samahan niyo ako at panoorin ang video na ito hanggang dulo. Kaya naman tara, umpisahan na natin. At meron nga tayo dito isang maliit na repolyo at hahatiin nga natin yan at tatanggalin ko nga dyan yung matigas na parte dahil ayaw ko nga yan sa repolyo. At ihiwain na nga lang din natin ng malalaki, hindi ko na niliitan dahil nga nagmamadali na rin ako dyan. Dahil actually kakatapos ko lang maglaba yan at namalengke nga kami ng aking asawa para naman makapagluto tayo ng pansit ngayong Mother's Day. Kaya naman hiniwa-hiwa ko na nga lang yan ng ganyan kalalaki at hindi ko na nga niliitan para naman mas madali tayong matapos. So nung matapos ko na hiwain yung repolyo na yan ay sinunod ko na nga dyan ang ating carrots. Hihiwain lang din natin ang carrots natin ng maninipis pero minadali ko na lang din yung carrots natin dahil nga gusto ko na talagang magpahinga niyan dahil nga masakit nga yung balakang ko. Ewan ko kung sa paglalaba ba o dahil parating na ang ating dalaw. Kaya naman binilisan ko na nga lang din magbalat ng carrots dyan at hiniwa-hiwa ko na nga lang din yan ng maninipis pero hindi ganun kaninipis, medyo makakapal na rin siya at dahil nga pangkain lang namin to at kami lang din naman ang kakain at hindi naman to order sa aking menu, kaya naman okay na yan kung ganyan lang din kalalaki at kalalapad ang hiwa natin sa ating carrots. Pero kapag sa order natin yan ay ninipisan pa natin yan para naman mas sulit ang order ng ating mga customer. So dahil nga pang-ulam lang naman ay pangkain lang naman namin tong dahil nga ngayon ay Mother's Day. Kaya naman okay na yung ganyang hiwa at kami nga lang din naman ang kakain. So ayun na nga, share ko nga lang din sa inyo ay kare-resign ko nga lang din sa aking trabaho nung May 5 at na-realize ko nga din na ang hirap talagang pagsabayin ng pagiging housewife at ang ating trabaho. Pero awa naman ng Diyos ay napagsasabay ko naman siya at nababalance ko rin naman ang aking oras. Kaya naman thankful din ako sa aking partner dahil nga tinutulungan din ako sa mga gawaing bahay gaya na ng paglalaba, pagluluto at kung ano-ano pa. At hindi rin naman siya parang prinsipe lang dito sa bahay. So ayun na nga. At nung matapos ko ngang hiwain ang sibuyas at ang bawang ay isinunod ko naman itong baboy. So ayan, binili na nga namin siya ng ganyan na medyo may taba-taba nga ang gusto ko dyan. Kaya naman hihiwain lang din natin yan ng pa-cubes dahil nga ipiprito nga natin yan mamaya. So ayun na nga guys, dahil nga karerasen ko pa nga lang sa trabaho at nagpapahinga pa nga ako dyan. Bali 5 days na nga akong tambay sa bahay. Cheers, tambay naman. So, yun na nga, mahabang tambay nga ako ay nag-vlog-vlog na nga lang ako ng mga niluluto ko. Kaya naman ngayong Mother's Day ay magluluto tayo ng pansit gisado. Pang Mother's Day ko na rin sa aking mother at para sa akin. So, nung may iwa-iwa na nga natin yan ng ganyang kaliliit, ayan, hinugasan ko na rin pala yan kanina bago nating hiwain. Para naman hindi na natin siya huhugasan ulit dahil nga ayoko nung may tubig-tubig pa ang ating baboy kapag pinirito yan. At nang matapos ko na nga yan ay agad-agad ko na nga isinunod dyan ang kikiam. May natirang akong kikiam dyan sa rep. Ito pa yung ginamit ko nung may nag-order sa akin nung May 6. Ayan, may natirang ang kalahati. So, ihiwain lang natin yan sa 4. Yan. Gagamitin ko na nga lang din to kasi nga wala pa namang nag-order ulit sa aking menu. Kaya naman gagamitin ko na lang muna siya. Mabilis na rin namang bumili ulit dahil nga malapit lang naman ang palengke dito sa amin. Walking distance lang at andun ka na sa palengke. Kaya naman gagamitin ko na ito at maliliit nga lang ang hiniwa ko dyan dahil nga yung bunso ko ay kikiam lang talaga ang kinakain niya. At nang matapos ko na nga yan ay napainit na nga tayo ng kawali. At nilagyan ko nga lang din yan ng mantika. Kahit anong mantika gamitin nyo, walang problema. At pagka lagay ko nga ng mantika dyan ay ipinirito na nga natin itong kikiam. So ayan, na iprito na nga natin yan. At hayaan lang natin yan lumaki ng kaunti dahil nga
Kapag lumaki na yan ay hudyat na, luto na siya. Pero hindi natin siya pagkakasunugin dahil nga hindi rin masarap ang kikiam pagkasunog siya. Kaya naman, ayantayin lang natin siya na lumaki. At after nga ilang minuto lang ng pag-aantay ay lumaki na nga ang ating kikiam. At ayan na nga, okay na nga yan. Kaya naman hahanguin na natin yan sa kahirapan. Ayan. Isi-set aside nga lang din natin to at isusunod ko naman dyang iprito ay ang ating baboy. So, babawasan nga natin yung mantika natin dahil nga yung baboy natin ay maraming taba. Kaya naman magmamantika siya mamaya. Kaya naman kailangan nating bawasan ng ating mantika. Nang mabawasan ko na nga, inilagay ko na nga itong ating baboy. So, ay nagigisa lang din natin yan dyan at lalagyan na din natin yan ng pampalasa para mamaya may lasa na siya kapag ka na iprito na natin siya. So, gusto ko ma-achieve dito yung prito na parang lechon kawali. Pero, hindi siya madaming mantika. Kasi pag mamantikain natin siya sa sariling mantika. So, nilagyan ko nga lang din niya ng paminta, konting asin at konting betchin para nga madaling lumambot. Share ko lang yung betchin. Pangpalambot yun ng karne. Kaya, kapag papakulo kayo ng mga karne, lagyan nyo siya. So, habang pinapa-toasted nga natin ang baboy natin, ay magliligpit nga muna ako dito ng ating pinaggamitan. Magsisipag-sipagan muna ang inday nyo. Charis. So, ayun na nga. Magliligpit nga muna tayo dyan ng mga ating pinagkagamitan dahil nga wala namang ibang magliligpit niyan kung hindi ako rin. Para naman wala na rin tayong babalikan mamaya pagkatapos nating magluto ay magpapahinga na lang dahil nga sobrang sakit na nga din talaga ng balakang ko dyan dahil nga sa aking paglalaba kanina at medyo natambak nga yung labahin namin dyan. Kaya naman medyo napagod ako at 3 oras talaga ako nakapaglaba dyan. At niligpit ko na nga rin itong mga pinagbalatan ko dahil nga para naman malinis na natin itong ating munting lababo. So, ayun na nga nang matapos nga ako dyan, maglinis-linis ay sinunod ko na nga ring hugasan itong aking tumbler dahil nga nung asin ko pa talaga to at napanis na talaga yung royal sa loob ng tumbler ko. Hindi ko alam kung bakit hindi mahugas-hugasan at hinintay pa talaga akong maghugas. So, kaya naman ginamit ko na nga itong aking panghiwagang panghugas ng tumbler at laking tulong talaga ng bagay na ito sa aking mga tumbler lalo na sa mga tumbler, sa mga bote, mga tumbler dahil nga napapadali ang paghugas kapag gumagamit nito. Kaya naman kung ako sa inyo bumili na kayo, hindi ko alam kung saan to binili ng nanay ko pero baka sa online lang din kasi mahilig din mag-order yung mama ko sa parcel. Parang ako lang. So, ayun na nga nung matapos ko na hugasan yan, ay kung napapansin nyo, ang lahat ng gamit ko ay may nakadikit na sticker. At anong sticker yan? Sticker na stitch. Di naman ba halata o halata nyo na ba? So, ayun na nga, dahil nga palaging may nakadikit na sticker sa aking mga gamit, ay tandayan na akin yan. At mahilig nga lang talaga ako sa stitch. Sa susunod na video ko, ipapakita ko sa inyo yung collection ko ng stitch. So, ayun na nga, napansin nyo, may mga stitch nga yan. At hudyat yan, ang akin yan. At walang pwedeng gumalaw niyan. Charis. So, ayun na nga, matapos nga ako maglinis-linis sa aking munting lababo, ay binalikan ko na nga itong baboy ko. So, kung naririnig nyo, tumatalsik-talsik siya. At pinatay ko nga muna yung apoy dyan bago ko buksan. Dahil nga baka matalsikan ako. At nung nawala na nga yung tunog, ay unti-unti ko na nga yung hinalo at pinang-shield ko nga yung takip dyan para hindi ako matalsikan dahil nga takot talaga ako matalsikan ng mantika at napakasakit. So, ayun na, hindi pa nga ako nakontento dyan kaya naman tinakpan ko ulit at mamaya babalikan ulit natin yan. At kung naririnig nyo yung tunog nyan, nakakatakot talaga pag binuksan nyo yan, sasabog talaga yan. Kaya naman pinatay ko muna yung apoy bago ko buksan ulit. At nung mabuksan ko nga ay nagustuhan ko na nga yung itsura ng ating baboy kaya naman hinalo-halo ko na nga lang din yan ng bahagya. At nasatisfy na nga ako sa itsura ng ating baboy kaya naman isi-set aside na natin yan para naman isusunod na natin ang susunod nating gagawin. So, kita nyo naman yung mantika niyan, ang dami ng mantika samantalang kanina parang wala lang. So, maganda talagang ipamantika tong baboy dahil nga magkakaroon ka na ng extra mantika, masarap pa. Kaya naman i-set aside na natin yan. At dahil nga sa marami yung mantika natin ay babawasan din natin yan. Dahil nga para hindi magmantika ang ating pansit canton. Babawasan na natin yan ng kaunti.
At igigisa na nga natin dyan ang ating sibuyas. Ayan, kapag umamoy na yan at medyo na toasted na ang sibuyas, ay susunod na nga rin din natin dyan ang bawang natin. Doon na nga lang din ako naggisa sa pinagprituhan ko para naman lasang-lasa pa rin yung kikiam at yung baboy. At nung magisa ko na nga ang bawang at sibuyas, isinunod ko naman itong carrots. Kailangan nga natin igisa yan ng bahagya para naman hindi siya maging matigas at sabay-sabay na silang maluto dyan. At maya-maya nga isinunod ko na rin itong repolyo para nga sabay-sabay na nga silang maluto at walang matigas sa kanila. Sa gulay nga pala, ayoko talaga ng half cook, kaya naman kahit na anong gulay yan ay ino-overcook ko talaga dahil nga gusto ko talaga yung malambot na gulay. Pero huwag kayong mag-alala kung o-order man kayo dahil nga masarap pa rin naman siya kahit na lutong-luto yung gulay. Kasi may mga iba kasi na yung gulay nila parang hilaw pa. Ayoko ng ganung gulay dahil nga natitigasan nga ako at mahirap din ako mag-digest. At naglagay na nga rin ako dyan ng 2 sandok na toyo para nga may lasa na itong ating gulay. At sinunod ko na nga ilagay dyan ang ating oyster sauce. Isang paketeng maliit na oyster sauce. At maglalagay nga din tayo dyan ng, ayan nga, nilagay ko na nga yung baboy. At pagkalagay ko nga dyan ng baboy ay hinalo-halo ko nga lang yan at isinunod ko na nga itong ating kikiam. At hinalo-halo nga din natin yan at pagpasensya nyo na rin yung boses ko dahil nga hinihingal nga ako, hindi ko alam kung bakit ako hinihingal. So ayun na nga, ngayon pa lang tayo naglagay ng oyster sauce. At may susunod na rin natin dyan ilagay ang ating liquid seasoning. So ano lang yan, pak-pak lang din yan. At maglalagay nga din tayo dyan ng paminta. So dinamihan ko na nga yung paminta dyan. At maglalagay din tayo ng betchin, kaunti lang, at asin, kaunti lang din dahil nga may toyo na yan. At halu-haluan din natin yan at naglagay din ako dyan ng mahika. At pagkatapos nyan ay minekos-mekos lang din natin yan ng ganyan. At mamaya-maya ay maglalagay din tayo ng 1 kutsarang asukal dahil nga para may konting tamis at balanse lang ang lasa. So nasa sa inyo yan kung lalagyan nyo o hindi, pero ako lalagyan ko yan dahil nga gusto ko nang may konting tamis siya na malalasahan. So nasa sa inyo rin nga kung ilang kutsara ang lalagyan nyo, pero ako 1 sandok lang talaga para lang mabalanse lang talaga yung lasa. Ay, 1 sandok, 1 kutsara. So ayun nga, hinihingal nga talaga ako dito dahil nga ewan ko ba kung bakit ako hinihingal. Siguro pagod na rin ako dahil nga naglaba nga ako kanina. So ayun na, nang alam ko na malapit na siyang lumambot ay hinayaan ko lang din maluto ng 3 minutes yan. At ito na nga, malambot na nga at magsiset aside nga tayo ng isang bowl dyan. At magtitira nga lang tayo ng kaunti dyan sa kawali. Dahil nga pakukuluan natin yan kasama ang pansit canton para naman may kasama ng gulay ang ating canton. So, nang ma-set aside ko nga yung ibang gulay ay hinalo-halo ko lang din yan at naglagay nga ako dyan ng 1 liter na tubig. Ayan, 1 liter lang. At nang mailagay ko na yung tubig ay hinalo-halo ko nga lang din yan ng bahagya at maglalagay nga tayo dyan ng liquid seasoning ulit na maliit at pork cubes. Pork cubes yung nilagay ko, hindi chicken ha, pork cubes. At naglagay din ako dyan ng paminta. So, hindi na nga natin nilagyan ng asin yan dahil nga maalat na nga yan dahil nga sa nilagay natin kanina. At yung gulay ay may lasa na rin talaga kaya nga hindi na natin nilagyan ng asin yan. Minekos-mekos lang natin yan. At dinagdagan ko pa nga yan ng kalahating litro ng tubig dahil nga nakulangan ako sa tubig. At tatakpan nga natin yan mamaya-maya lang para hahayaan natin siyang kumulo. At babalikan din natin siya maya-maya lang. At pagkatapos nga yan ay kumukulo na ang ating sabaw. Kaya naman ilalagay na natin ang ating kalahating pansit canton. So hindi ko na nga hinugasan yung pansit canton dahil nga naka-plastic na rin naman yan. So hindi talaga yan hinuhugasan dahil nga malambot, pero yung iba hinuhugasan. So ayun na nga, nilagay ko na nga yung kalahating kilo ng pansit canton dyan at hahalu-haluan lang natin yan. Kung sa tingin nyo ay kulang yung tubig natin ay hindi, tama lang yan dahil nga nung nakaraan na may nag-order ay sobrang daming tubig na nailagay ko. At nasayang lang talaga yung tubig na yun dahil nga itinapon lang din dahil nga wala rin naman paggagamitan at mapapanis lang din yun dahil nga may lasa na talaga siya.
So, ayun, tinansya ko na lang din yung tubig dyan para naman hindi na tayo magbabawas at hindi na rin tayo magtatapon dahil nga nanghihinayang nga din ako. So, ano, mahalo-halo ko nga lang yan dyan ay nakita ko na tama-tama lang yung tubig na ilalagay natin na 1 litro at kalahati ay okay na. At tinikman ko na nga lang din yan at tama-tama na yung lasa para sa akin. So, ayon sa mama ko, hihintayin lang din natin yan na magkumintab. At sabi niya, ang sabi ng mama ko ay kapag kumintab na yan, ay hudyat na yan na luto na yan. At kung nakaabot ka sa video na ito, paki-comment naman sa baba kung taga saan ka para naman malaman ko kung saan na nakaabot ang ating video na ito. At kung hindi ka pa nakapollow sa aking Facebook account, ay mag-follow ka na para naman updated ka sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat po sa panonood. So, ayun na nga, unti-unti ko na nga nakikita ang pagkintab ng pansit canton natin dyan. At ayan na nga ang hudyat na, papaluto na siya. At ito na nga siya, ayan, makintab na siya. Ganyan yung kintab na sinasabi ng mama ko, ayan. Makintab na yung hibla niya. So, halu-haluin lang din natin yan ng kaunti bago natin ilagay yung gulay na sinet aside natin kanina. So, ayan, makintab na talaga siya at lutong-luto na talaga siya at kita niya naman may sabaw-sabaw ng kaunti at ayan talaga yung gustong-gusto ko sa pansit gisado na medyo may sabaw siya ng kaunti. So, inilagay ko na nga dyan yung gulay na isinet aside natin kanina at napaso pa nga ako dyan dahil nga mainit pa pala yung gulay. So, tingnan nyo naman ang sobrang hindi tinipid sa sahog at gulay ang ating pansit gisado. Kaya naman kung may gustong mag-order sa inyo, PM nyo lang ako, usap tayo. So, ayun na nga, luto na nga ang ating pansit canton gisado. At kita nyo naman kung gaano kaganda yung aking nailuto. So, ito na nga ang ating simpleng handa. Simple pero meaningful. Ngayong Mother's Day, Happy Mother's Day sa lahat ng mother sa mundo, especially to my mother. Happy Mother's Day, Mama. At ito na nga ang aming pagsasalu-saluhan ngayong Mother's Day. At dito na nga tayo, dadako na nga tayo sa aking favorite part. At ang sarap nga yung partneran ng malamig na soft drinks. At ito na nga ang pinaka-exciting part natin, ang tikiman time. So, binigyan ko nga lang yan ng kalamansi dahil nga mas masarap yan pag may kalamansi. Pero, masarap na din siya kahit na walang kalamansi dahil nga sobrang lasa niya at tamang-tama lang yung timpla natin. Kaya naman kung may gustong mag-order sa inyo sa aking menu, i-PM nyo lang ako at mag-usap tayo. At kung paano mag-order ay 2 to 3 days before ng event, dapat mag-order na kayo. At hindi ako tumatanggap ng rush order. At payment first tayo para naman walang cancel sa order. So, ayun lang. Dito ko na nga tatapusin ang video na ito. At salamat sa lahat ng nanonood ng aking video at sa patuloy na pagsuporta sa aking mga mini vlog, cooking vlog. Kaya naman, dito ko na nga tatapusin ang video na ito at salamat din sa panonood at i-enjoyin ko na nga ang pagkain ng aking pansit canton. At papartneran ko nga lang din yan ng tinapay. At hindi nga ako kakain dyan ng kanin. Kaya naman, yun lang. Bye-bye!